oras mga kapuso, alas 3:30 ng umaga. Yes, so meron po pa rin tayong aftershocks and as of 8 a.m. kanina, nakapagtala na po tayo ng 2,067 aftershocks and ang pinakamataas dito is magnitude 6.4. Itong 6.4 na to, nangyari to on the same day na nagkaroon tayo ng main shock. So yung last na malakas, yung 6.4 was on June 8. And we expect this aftershocks to continue within the next few weeks and even months. Tuloy ito, no? Lalong kailangan natin ito, no? Ito po yung nationwide simultaneous earthquake drill na isasagawa nga po, ano, sa June 18 po. June 18, okay. 18 po ng June 18, opo, alas 9 ng umaga. Sabay-sabay po ulit tayo ng the duck cover and hold. Pero ngayon lang sinasabi na natin, di ba, and beyond. And beyond. Ibig sabihin kasi, bukod dun sa pag-duck cover and hold, meaning eksaktong alam natin saan tayo magsasagawa ng duck cover and hold kung nasaan man tayo. Only the Philippines has the right to place or construct structures and conduct activities in Bajo de Masinloc. It's also inconsistent with international law, particularly the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea, or UNCLOS, and the 2016 award in the South China Sea arbitration. We're going to continuously conduct MDA flight. Ibig sabihin, ang ating pong mga aeroplano ay patuloy nalilipad, weather permitting, to document all these illegal activities of the People's Republic of China. And at the same time, we're still continuing our sovereignty patrols. No? Ibig sabihin, ang ating pong Philippine Coast Guard vessels ay palagi pa rin pong nandyan sa Bajo de Masinloc para siguraduhin ang kaligtasan ng ating mga mines ng Pilipinas. Kayo'y nakikinig sa Umaga Na, Balita Na! Umaga Na, Balita Na! Ngayon ay araw ng Huwebes, ika-11 sa buwan ng Hunyo, taong 2026. Magandang umaga Pilipinas, narito mainit at komprehensibong mga balita dito lamang sa Umaga Na Balita Na. Ako naman si Mau de la Cruz. Sa ulo naman nagbabagang balita, bilang ng mga namatay sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao, umakyat na sa 47 ayon sa Office of Civil Defense. Pangulong Bongbong Marcos bumisita sa General Santos City na isa sa napuruhan ng malakas na lindol nitong Lunes. Price freeze sa mga pangunahing bilihin ipinatutupad na sa lungsod. Magiging presiding officer ng impeachment court na lilitis kay Vice President Sara Duterte pag-uusapan ng Senate Majority Bloc. Department of Foreign Affairs naghain ng diplomatic protest laban sa China kaugnay ng presensya ng isang floating structure sa Bajo de Masinloc. Ipinatutupad na 50 pisong price cap sa imported na bigas. Irerekomenda ng Department of Agriculture na palawigin pa ng 30 araw. Department of Justice pinaiimbestigahan na sa National Bureau of Investigation ang pagkamatay ng 2 manlalaro ng Ateneo de Manila University Men's Basketball Team. Umaga Na, Balita Na! At sa detalye ng mga balita, umakyat na sa 47 ang bilang ng mga namatay sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao nitong Lunes. Ito ang sinabi ni Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro de Fort, Deputy Administrator ng Office of Civil Defense. Batay ito sa kanilang nakalap na datos hanggang kahapon ng hapon. Bukod dito, sinabi ni Alejandro na nasa 630 ang sugatan habang 17 ang patuloy na hinahanap. 17 po, 17. Yan po yung binabalidate natin ngayon. Karamihan pa rin dyan sa 17 galing sa Davao Occidental at saka sa South Cotabato po. Samantala, nakapagdala naman ang Bureau of Fire Protection ng 53 patay kasunod ng lindol. Paglilinaw ni Fire Superintendent Anthony Arroyo, tagapagsalita ng BFP, bineberipika pa ang naturang bilang dahil inaalam pa ang pagkakakilanlan ng mga nakuhang labi. Umaga Na, Balita Na! Umabot na sa mahigit 163,000 individual ang naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ayon sa Department of Social Welfare and Development o DSWD, katumbas ito ng 35,673 na pamilya mula sa Zamboanga Peninsula, Davao Region, Socsargen at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sa bilang na ito, 6,313 na pamilya o 24,828 na individual ang nananatili sa evacuation centers habang nasa 1,850 na pamilya o 9,041 na individual ang nakikituloy sa kanilang mga kamag-anak
Bukod dito, nasa 18.4 million pesos na halaga naman ng tulong ang naipabot ng kagawaran sa mga apektado ng lindol. Samantala, sinabi naman ng Assistant Secretary Irene Dumlao, tagapagsalita ng DSWD, na nagkakaloob ang kagawaran ng psychosocial intervention o incident stress debriefing sa mga naapektuhan. Umaga na, balita na! Bumisita si Pangulong Bongbong Marcos sa General Santos City kahapon upang personal na alamin ang lawak ng pinsala ng magnitude 7.8 na lindol at kumustahin ang mga naapektuhan ng kalamidad sa lungsod. Kabilang sa pinuntahan ng Pangulo ang Romana C. Atcharon Central Elementary School sa Barangay Kalumpang at ang General Santos City National High School na kabilang sa mga nagtamo ng matinding pinsala. Dahil dito pinagutos ng Pangulo sa DPWH at DepEd na gumawa ng agarang plano para sa pag-aayos o pagtatayo ng mga bagong pasilidad para sa mga mag-aaral at guro. Kailangan pa rin natin tiyakin na safe kaya't yung mga engineer ay papasok na para i-assess ano ba yung parte ng building na pwede pang gamitin, ano yung hindi na talaga pwede. Kailangan pabagsakin yung buong building, mabigyan tayo ng informasyon tungkol dyan. Inatasan din ng Pangulo ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan na agad na magbigay ng tulong at suporta sa mga naulilang pamilya ng mga namatay sa lindol, kung saan kabilang dito ang 50,000 piso na tulong pinansyal. Bukod dito, nagbigay ang Pangulo ng 100 milyong piso sa lokal na pamahalaan ng General Santos City at tulong pinansyal para sa Sarangani at South Cotabato, kung saan ay huhugutin naman ito mula sa Local Government Support Fund. Tiniyak din ng Pangulo na minamadali na ang pagbabalik ng supply ng kuryente at tubig habang nagpapatuloy naman ang relief operations para sa mga apektado ng lindol. We are also working to very quickly open lahat ng mga daanan para kung kahit saan makapasok na yung mga sasakyan natin, magdala ng tulong, mag-ayos ng mga electricity, ng mga water system at mabilis na ang pagdala ng serbisyo. Tinig ni Pangulong Bongbong Marcos. Umaga na, balita na! Bumisita si Vice President Sara Duterte sa ilang mga biktima at naulila ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Kabilang sa pinuntahan ng Vice Presidente ay ang burol na mag-asawang namatay sa lindol sa Malapatan sa lalawigan ng Sarangani. Sa mga litratong ibinahagi ng tanggapan ng Vice Presidente, makikita ang pakikipagsimpatya at pagdarasal ng pangalawang Pangulo kasama ang mga naulila. Bukod dito, nagbigay rin ng Vice Presidente ng rice food bag sa mga kamag-anak na mga nasawi sa lindol at pagkain at non-food items para sa mga lumikas. Nagpadala rin ang Office of the Vice President ng Kalusugan Food Truck na namahagi ng hot meals para sa mga first responders at rescuers. Kayo'y nakikinig sa Umaga na, balita na! Pinatutupad na ang price freeze sa mga pangunahing bilihin sa General Santos City matapos na isailalim sa state of calamity ang lungsod kasunod ng magnitude 7.8 na lindol. Epektibong price freeze mula noong 8 ng Hunyo hanggang 7 ng Agosto. Batay sa listahang inilabas ng Department of Trade and Industry, General Santos City Satellite Office, sa cloud ng price freeze ang lahat ng mahalagang bilihin kabilang ang bigas, dilatang paninda, tinapay, tubig, gatas, itlog, asukal, kape, noodles at iba pang pangunahing pangangailangan. Inihimok naman ng DTI ang publiko na maging mapagbantay sa pagbili at iulat ang anumang paglabag sa price freeze sa pamamagitan ng hotline ng pamahalang lungsod. Umaga na, balita na! Epektibo na ang price freeze sa liquefied petroleum gas o LPG na 11 kilo pababa at sa kerosene products sa ilang lugar sa Mindanao. Ito ay matapos ipatupad ang state of calamity bunsod ng 7.8 magnitude na lindol na tumama sa Maasim, Sarangani nitong Lunes. Ayon sa Department of Energy, epektibang price freeze sa LPG at kerosene sa bayan ng Glan sa Sarangani at sa General Santos City. Epektibo ang price freeze sa Glan, Sarangani simula June 9 hanggang June 24, habang sa General Santos City ay patutupad mula June 9 hanggang June 23. Umaga na, balita na sa Super Radio DZBB.
Nag-umpisa ng mamahagi ng relief goods ang GMA Kapuso Foundation sa ating mga kababayan na lubang naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa General Santos City at Sarangani. Sa nais magpaabot ng donasyon, may mas mainam na cash donation ang inyong ibigay para mas mapadali ang pagbibigay ng tulong. Bisitahin ang Facebook page ng GMA Kapuso Foundation para sa detalye ng bank accounts at social media online donation platforms. Kung magbibigay naman kayo ng material donations, dapat hindi po expired at kailangan 6 months mataas ang expiration date ng inyong ibibigay na items. Narito po ang pwede naming tanggapin: bigas, noodles, canned goods, tubig, kape, asukal, hygiene kits, bagong banig, bagong kumot, bagong damit at bagong tsinelas. Pakiusap po sa mga magdodonate, hindi po kami tumatanggap ng mga gamit na at lumang damit at items. Ang GMA Kapuso Foundation ay bukas para tanggapin ang inyong mga donasyon 9 a.m. hanggang 5 p.m. Ang aming tanggapan ay matatagpuan sa second floor ng Kapuso Center, Samar Avenue, kanto ng GMA Network Drive, South Triangle, Quezon City. Maaari din dalhin ang inyong donasyon sa mga Kapuso o GMA Kapuso Foundation Warehouse sa number 366 GMA Compound, Tandansora Avenue, Barangay Culiat, Tandansora, Quezon City. Sarado naman po ang aming mga tanggapan ngayong Biyernes dahil holiday para sa Philippine Independence Day. Magbubukas sa Sabado, 9 a.m. hanggang 5 p.m. ang Kapuso o GMA Kapuso Foundation. Kayo'y nakikinig sa Umaga Na, Balita Na! Sa iba pang balita, pag-uusapan ng Senate Majority Bloc ang posibilidad na ibang senador ang gagawing presiding officer ng impeachment court sa halip na si Acting Senate Presiding o Senate President at President Pro Tempore Sherwin Gatchalian. Ayon kay Gatchalian sa ngayon, hindi pa nila ito natatalakay ngunit posibleng pagpilian ng mayorya na gawing presiding officer ng impeachment court ang kapwa-abogado na sina Senador Francis Escudero at Senador Francis Pangilinan. Nabanggit din po in the past nung time pa ni nung Senate President si Tito Soto na banggit po na pwedeng pa-handle ang impeachment trial sa isang abogado na kasama po ng mayorya. And you have two lawyers, sir, no? Attorney Senator Escudero and Pangilinan. Tama ka, no? Sinabi ni Senator Soto yun. At yan ang kasalukuyang pinag-uusapan. Nabatid na sa impeachment rules ang Senate President, ang presiding officer ng Senate Impeachment Court maliban kung presidente ng bansa ang lilitisin kung saan ang Chief Justice sa Supreme Court ang magpe-preside. Ngunit nung nakuha ng paksyon ni Gatchalian ang liderato ng Senado, namyandahan nila ang impeachment rules at isinaad na pwedeng pagbotohan ang magiging presiding officer. Umaga Na, Balita Na! Hinamon ni Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adyong ang kampo ni Vice President Sara Duterte na presenta si Mary Grace Piatos sa nakatakdang impeachment trial sa Senado. Matatandaan na kasama ang pangalang Mary Grace Piatos sa listahan ng umano'y nakatanggap ng confidential funds ng Vice Presidente. Ayon kay Adyong, kung mayroon talagang ilalabas ang defense team ni Duterte na Mary Grace Piatos ay mas mabuti upang magkaroon ng paglilinaw sa issue ng confidential fund. Bukod naman kay Mary Grace Piatos, binanggit din ni Adyong ang pangalang Kokoy Villamin na iniuugnay din sa confidential funds pero magkaibang pirma sa acknowledgement receipts. Dagdag ni Adyong, mahalaga sa impeachment trial na magkaroon ng forensic scrutiny para mabusisi ang lagda sa mga resibo. Umaga Na, Balita Na! Pinaubaya na ni Vice President Sara Duterte sa kanyang mga abogado ang paghahanda sa impeachment trial laban sa kanya. Ayon kay Duterte, susundin niya kung ano ang magiging desisyon ng kanyang mga abogado dahil malaki ang tiwala niya sa kanila. Sinabihan ko na rin sila na susunod na lamang ako sa kung ano yung desisyon ng mga abogado. Maliit lang yung team para madaling makapag-usap at kung ano yung tingin nila pinakatama at pinakamabisa at pinakamagaling na paraan ng kanilang defense ay susunod lang ako bilang kliyente nila.
Sinabi rin ni Duterte na makabubuti matukoy ng Korte Suprema kung sino ang legal na leader ng Senado habang may pahaging siya na dapat ay kasama rin sa paglilitis sa mga nakakulong at nagtatago. Nabatid na kasalukuyang nakakulong si Senador Jingo Estrada sa New Quezon City Jail sa Payatas, Quezon City para sa kasong plunder. Habang nagtatago naman si Senador Ronald De La Rosa dahil sa warrant of arrest mula naman sa International Criminal Court. Sila ay hindi dalawang grupo kundi isang institusyon ay dapat pag-usapan noong 24 kasama yung mga nakulong, kasama yung nagtatago kung ano ba dapat ang prioridad ng kanilang institusyon at ano yung kanilang trabaho na naaayon sa ating saligang batas. Tinig ni Vice President Sara Duterte. Umaga na, balita na sa Super Radio DZBB. Oras mga kapuso, alas 3:46 ng umaga. Umaga na, balita na! DZBB, balitang totoo. Mercury Drug, gising 24 oras sa mga piling lugar. Mercury Drug, tumutulong para sa kalusugan ng bayan. Para sa iba pang impormasyon ng kanilang serbisyo, bisitahin ang website www.mercurydrug.com. Nananatiling number 1 sa buwan ng Mayo ang GMA Radio. Ayon sa AGB Nielsen Media Research, number 1 sa AM station ang Super Radio DZBB 594 na nakakuha ng 53.3% audience share. Number 1 sa FM station ang Barangay LS 97.1 na nakakuha ng 59.2% audience share. Hindi kami magsasawang maglingkod sa inyo mga kapuso at kabarangay. Kaya naman lubos ang aming pasasalamat dahil numero 1 kami sa puso niyong lahat. Super Radio DZBB at Barangay LS 97.1 GMA Radio number 1. Para hindi mahuli sa mga balita, sundan ang mga social media account ng Super Radio DZBB. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at i-follow kami sa Facebook, TikTok at X. Hanapin lamang ang Super Radio DZBB para makita ang aming mga official social media account. Tutok na para sa mga balitang tama at totoo, mga kapuso. Sa ika-8 pagkakataon, kinilala ang Super Radio DZBB bilang AM Radio Station of the Year sa Platinum Stallion Media Awards ng Trinity University of Asia. Muling pagkilala ito sa mahalagang papel ng Super Radio DZBB sa pagbibigay ng tama at napapanahong impormasyon sa publiko. Sa mga estudyante, alumni at mga guro ng Trinity University of Asia, maraming salamat po sa karangalang ito. Mga kapuso, alay namin ito sa inyo. Ang inyong mga pinagkakatiwalaan sa pagbabalita, Orly Trinidad, Melo Del Prado, Joel Reyes Zobel at Rowena Salvacion. Tutok na sa Super Radio DZBB at WBTV. Mercury Drug, gising 24 oras sa mga piling lugar. Mercury Drug, tumutulong para sa kalusugan ng bayan. Para sa iba pang impormasyon ng kanilang serbisyo, bisitahin ang website www.mercurydrug.com. Ako po si Cathy San Gabriel. Higit pa naming palalawigin ang paglilingkod sa inyo mga kapuso sa pamamagitan ng SOS Serbisyo on the Spot. Mas mabilis na pagtugon sa inyong mga katanungan patungkol sa iba't ibang serbisyo ng gobyerno at paghahatid ng payong legal ng walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. Super Radio number 1. Super Radio DZBB. Balitang tama, balitang totoo. Umaga na, balita na! Dating tauhan ng BJMP at kanyang kinakasama arestado sa drug bypass operation sa Quezon City. Detalye mula sa ating kasamang si Luisito Santos. Luisito. Estado sa dating tauhan ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP at ang kinakasama nito sa kinasang drug bypass operation siya sa Barangay Commonwealth sa Quezon City.
Ayon sa Quezon City Police District, kabilang sa inaresto 33 taong gulang na lalaki at kanyang 46 na taong gulang na live-in partner. Batay sa investigasyon, dating BJMP personnel ang lalaking suspect at nagtatrabaho noon o nakapagtrabaho noon sa loob ng 5 taon. Na-dismiss monitor sa kanyang serbisyo matapos na magpositibo sa random drug test. Sa ikinasang operasyon, nakuha ng mga otoridad mula sa mga suspect ang nasa 55 gramo ng hinihina ng shabu na nagkakalaga ng 374,000 pesos. Ayon pa sa pulisya, taong 2023 nang maaresto ang lalaking suspect dahil sa pagbebenta ng droga at kalalay lamang nitong buwan ng Pebrero. Dati ring nakulong ang kanyang kinakasama dahil sa kaparehong kaso. Sa ngayon ay nakakulong ng 2 suspect at naharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Ako, si Luisito Santos ng GMA Super Radio DZBB. Balitang totoo! Umaga na, balita na sa Super Radio DZBB. Umaga na, balita na! Naghain ang Department of Foreign Affairs ng diplomatic protest laban sa China. Ito matapos kumpirmahin ng National Task Force for the West Philippine Sea ang impormasyon mula kay AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. kaugnay sa presensya ng isang floating structure sa Baho de Masinloc. Sa mensaheng pinadala sa media ng DFA, bukod sa diplomatic protest ay nagsasagawa na sila ng iba pang kaukulang diplomatic action hinggil dito. Sa ngayon ay hindi pa makapagbigay ng detalyadong impormasyon ng kagawaran kaugnay rito. Una na sinabi ng National Task Force for the West Philippine Sea sa tulong ng aerial monitoring ng ilang ahensya na kumpirma ang 6x6 meter floating structure na isa umanong antena. Samantala, iginiit ng gobyerno na iligal ang anumang ginagawa ng China sa Baho de Masinloc. Umaga na, balita na! Aprobado ng 86% ng mga Pilipino ang pakikipagkasundo sa ibang bansa para maipagtanggol ang soberenya ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Batay sa bagong survey ng Pulse Asia, 84% ng mga Pilipino ang pabor na makipagtulungan ang bansa sa Estados Unidos sa pagtatanggol ng nabanggit na katubigan. 67% naman ng mga Pilipino ang pabor na makipagtulungan sa Japan. 57% sa Australia, 51% sa Canada at 44% sa South Korea. Ayon sa Strat-Based Institute President Dindo Manhit, pinakikita ng resulta ng survey na alam ng mga Pilipino kung ano ang mga bansang sumusuporta sa mga karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Kayo'y nakikinig sa Umaga na, balita na! Ire-rekomenda ng Department of Agriculture na palawigin pa ng 30 araw ang umiiral na 50 pisong price cap sa imported na bigas. Yan ang sinabi ni Agriculture Assistant Secretary Willie Angsi nang mag-inspeksyon kasama si Department of Trade and Industry o DTI Secretary Maria Cristina Roque sa Guadalupe Public Market sa Makati City kahapon. Gayunman, dadaan pa niya ang kanilang rekomendasyon sa National Price Coordinating Council o NPCC na siya magbibigay ng opisyal na rekomendasyon sa Pangulo. Is only recommendatory. It will still be up to the NPCC, the National Price Coordinating Council, to recommend to the President. Gusto talaga natin magkaroon ng basically fighting chance yung ating local rice. So para rin talagang ma-regulate natin yung itong pumapasok ng mga imported. Samantala, naobserbahan nila na sumusunod ang 80% ng mga nagbebenta ng bigas sa Metro Manila ang nakasusunod sa itinakdang price cap sa imported na bigas. Sa kabila nito, sinabi ng ilang nagbebenta ng bigas sa Guadalupe Market sa Makati City na halos hindi na sila kumikita. Basta wala kaming kinikita sa imported na rice. Kasi po may price control. Maliit lang po ma'am. Wala po kaming tubo. Nakikiusap kami. Sana naman po ma'am huwag nang i-extend. Kasi isa pa po ma'am, yung local rice namin talaga hindi po nagalaw. Kawawar naman po yung mga farmers. Kasi ang tubo lang namin talagang kaunti. Ang dami namin. Lalo ito private. Siyempre ang bayad ng pwesto, katulong, pagkain, lahat. Magbigay sila ng mas mababang presyo. Magiging kumbaga sa alternative. Taasan ng konti. Leche 50, 55. Pwede. Mag-extend sila. Tinig ng ilang nagtitinda ng bigas sa Guadalupe Market sa Makati City. Umaga na, balita na! Tumaas ang presyo ng ilang pangunahing bilihin gaya ng dilatang sardinas. Batay sa pagtaya ng Department of Trade and Industry o DTI, tumaas ito ng 50 sentimo hanggang 6 na piso depende sa brand. Paliwanag ni Trade Secretary Maria Cristina Roque,
Nagkaroon ng pagtaas ng presyo sa ilang bilihin dahil sa mataas sa presyo ng kada litro ng langis. Sa kabila nito, tiniyak ni Roque na hindi magbabago ang presyo ng iba pang bilihin gaya ng canned meat, tinapay at noodles. May mga ibang industries that really are heavily using diesel, especially those that yung sa sardinas because their fishing boats use diesel and then of course after this they bring it back to the plant. We've had no price increase for the longest time and then nagka-price increase lang itong because of the Middle East crisis. But we try to keep it as low as possible. Pinig ni Trade Secretary Maria Cristina Roque. Umaga na, balita na sa Super Radio DZBB. Pinaiimbestigahan na ng Department of Justice sa NBI ang pagkamatay ng 2 basketballista ng Ateneo de Manila University na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Ayon kay Attorney Polo Martinez, tagapagsalita ng DOJ, inatasan ang NBI na bumuo ng task force para magsagawa ng masusi, komprensibo at patas sa pagsisiyasat sa pangyayari. Kasamaan niya sa aalamin ng NBI kung may sapat na batayan para irekomenda ang pagsasampa ng reklamo sa DOJ. Kaugnay nito, kinumpirma naman ni Police Colonel Percival Pineda, Director ng Aurora Provincial Police Office na asphyxia by drowning ang dahilan ng pagkamatay ni Baterbonia. Wala rin naman nakitang foul play ang mga otoridad sa pagkamatay ng 2 manlalaro. Umaga na, balita na! Nanawagan ng hustisya at paglilinaw sa insidente ang ina ng nasawing manlalaro ng Ateneo de Manila University men's basketball team na si Rene Baterbonia. Nabatid na namatay ang manlalaro sa gitna ng team building activity nila sa Dipakula, Aurora kung saan namatay ito dahil sa asphyxia by drowning o pagkalunod batay sa investigasyon ng Philippine National Police. Ayon kay Rovelyn Baterbonia, ina ng manlalaro, labis pa rin ang sakit na kanilang nararamdaman sa sinapit ng kanyang anak at nakipag-usap sa kanila ang ilan sa mga opisyal ng universidad. Umiyak ako kasi sinabi nila na aksidente lang daw, hingi din sila ng sorry sa akin. Pero sabi ko, hindi may babalik yung sorry sa anak ko. Hindi na mabubuhay yung anak ko sa sorry nyo. Bigyan nyo na lang ako ng clear na yung explanation na maano ko sa sarili ko, matanggap ko na aksidente lang talaga. Sinabi rin ni Baterbonia na nakukulangan sila sa paliwanag hinggil sa totoong nangyari at iginit niya nga may pagkukulang sa panig ng Ateneo kaya't namatay ang kanyang anak. May kulang sa explanation nila. Pero hintayin ko na lang muna yung bangkotses na para ma-explain nila sa akin kung ano talaga ang nangyari. Yung mga info, kulang. And then, kulang yung ano nila sa akin, pagpahibalo ba? Bisa ako nga parents, kulang. Sinabi ko lang sa kanilang, aksidente yung nangyari dahil sa kakulangan nyo. Kasi punta kayo dun, wala kayong rescuer. May medic daw sila per first aid lang, ganyan. And then 30 to 20 minutes ang sa beds hanggang patungo sa hospital. Siyempre layo na. Sinabi nila na may mga coach naman daw na nag-ano doon para magtulong sila para pero hindi daw talaga nila na-rescue na talaga. Aksidente lang daw talaga. Samantala, nagbigay ng paunang tulong ang Ateneo sa pamilya ni Rene kabilang ang ilang gastusin sa pagpapalibing at pag-uwi ng mga labi nito sa Agusan del Sur. Umaga na, balita na sa Super Radio DZBB. Umaga na, balita na! Inyong narinig ang kabuuan naman nagbabagang balita dito lamang sa Umaga na Balita na. Ako naman si Mau de la Cruz. Antabay na mga kapuso, susunod na si Manny Vargas sa Balitang Balita sa Double B. Tandaan mga kapuso, dito sa Super Radio DZBB, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan noon at ngayon, serbisyong totoo. Umaga na!